Alam nyo guys, eto na siguro ang pinakapangit na mode or function or feature ni Blue Yeti AC180, yung kanyang UPS function. Panoorin nyo guys, isa-isayin natin kung bakit. So, kilala naman natin si Blue Yeti guys na magandang klase, maganda yung kalidad, maganda yung kanyang inverter, yung kanyang build quality napaka-solid, yung kanyang mga materials made of ABS plastic napakatibay, napaka-durable, yung kanyang battery gumamit sila ng LiPo4 na makunat. Tapos marami, may display siya, multifunctional, may mga DC output siya para sa mga ating mga appliances, may solar input, yung kanyang AC output, tapos yung ano dito, yung kanyang AC input. Tinakpan ko ito kasi nga meron siyang konting kiliti pag hinahawakan, kaya tinakpan ko siya, yung kanyang ground wire. Kasi nga ito guys ay pwede siyang pang indoor, kaya nilalagyan ng ganyan, at pwede siyang pang outdoor. So pag ginamit natin pang indoor at nakakonect sa ating AC, meron siyang kuryente dito, or medyo kumikiliti pag sumahid yung paa natin sa lupa tapos or semento tapos nawakan natin. So about dun sa previous na post ko concern sa kanyang UPS function, marami nagsabi is a design ni Blue Yeti. So malawang siguro ganun yung kanyang design na talaga naka-priority sa grid. Pero ang concern ko kasi dito, bakit namamatay yung kanyang UPS function? Pag nawala yung grid, yung inaasahan mong UPS ay wala. So imbis na gagana yung kanyang battery, hindi pala. So nagawan ko na ang solusyon guys. Ang problema pala ay yung kanyang BMS. So updated naman guys yung kanyang software. Ang problema pala ay yung kanyang BMS, kasi magkaiba pala yung software sa kanyang, siguro sa kanyang system dito sa inverter, at yung kanyang software sa kanyang BMS. So namamatay pala yung kanyang BMS. Pag namatay yung grid, imbes na mag-activate yung kanyang inverter, hindi, kasi nga nakapatay yung kanyang BMS. So na-update ko siya. Okay naman nung una, tapos back to dati ulit. Point ko lang kasi dito guys ay yung kanyang UPS function, yung kanyang grid input at yung kanyang solar input. So para sa akin kasi ay sana ay magkaroon siya ng setting. Sana sa mga incoming na mga update niya ay meron na siyang mga setting para sa kanyang mga priority. Kagaya nito guys. Sana kung kayang i-provide nung kanyang solar, yung load sa kanyang output ay yun yung magagamit. Kasi sayang kung magpo-provide ka ng 500 watts na hindi siya nagagamit. Although kahit sabihin natin na nakasaksak sa grid, meron siyang UPS function, siguro yung 53,000. Kasi yung 53,000 kaya mo mag-provide kung gagamit ka ng hybrid inverter at battery. Kagaya dito sa ginagamit kong solar setup guys na budget meal. So dito ang ginagamit kong battery ay 12 volt 230 ampere na Orient Power. Tapos ito naman ay 1,800 watts na high frequency inverter. So itong presyo nito ay nasa 38,000. Ito naman ay 13,000 budget meal. So ito guys, ang setting nito ay marami kang preset dito na pwedeng gawin. Depende sa location mo, depende kung ano yung gusto mo. So ang setting ko dito, ang first priority ay solar. So yung solar, kung kaya niya i-provide yung load, sa solar manggagaling yung energy. Sa solar, yung load. Kahit sabihin natin na merong grid, nakapasok yung grid dito. Tapos second priority natin, para hindi tayo mawalan ng kuryente, second priority natin ay grid. So kung makulimlim, sa grid tayo kukuha. Ngayon kung biglang nag-brown out, sa battery tayo, third priority. Ayan. So pwede natin baguhin yan, pero ganun yung setting ko. So ngayon, at kaya namang i-provide ng solar, naka-assist siya ngayon sa grid.
Ayan, depende sa load mo. Kung hindi kaya ng solar mo yung load, kukuha siya sa grid. Ngayon kung brown out at hindi kaya i-provide ng solar mo yung load, sa battery siya kukuha. Basta last priority natin ang battery, kasi nga pag wala ng kuryente, walang solar, solar, sa battery tayo kukuha. Pero dito naka-priority na mag-charge sa battery at buhat sa load ay sa solar. So ngayon ay nakakapag-assist pa tayo sa grid. Kahit paano nakakatipid tayo sa kuryente. So lahat ng yan ay from solar. Yan po ang setting ng budget meal. Nasa 5350, kamo na lang 51,000 battery at inverter. So wala pang solar, kagaya din ni Blue Yeti, wala pang solar. So hindi ko naman kino-compare si Blue Yeti sa hybrid guys, kasi si hybrid hindi natin pwedeng buhatin. Ito ay pang outdoor. Pero halos pares sila ng setting, kasi nga guys ay meron siyang UPS function. Ibig sabihin pag ginamit natin yan ay pang indoor talaga, pang bahay. So ang setting niya indoor outdoor. Kung mas lamang nga siya kasi nga indoor outdoor siya Si hybrid pang indoor lang talaga oras na sinaksak natin sa grid dyan, hindi na natin pwedeng lipat-lipat. So subukan natin guys. So itong test na to, makaka-relate dito guys ay yung mga marunong sa technical at marunong sa electronics at marunong sa inverter. So ito guys ay meron siyang built-in SSC, MPPT pa siya. So fully charged yung battery, meaning kung ano man yung isasaksak sana natin sa kanyang output, sana mararamdaman nung solar input natin. So dito yung kanyang display, makikita natin. Okay, tingnan natin kung meron man mahuhugot dito sa kanyang battery, depende sa load natin. Okay, tingnan lang natin kung kaya niyang i-convert from solar panel, from SCC to inverter. Okay, so ang ating solar ay kunyari ito pa lang, pansaman hindi aabot yung cord natin ng solar dito So 52 volt, 5 ampere. So ito yung gagamitin natin, hindi siya nakasaksak sa grid. Try natin. Puno yung battery. Okay, subukan natin i-on. Tingnan natin kung saan kukuha ng kuryente, kung sa battery ba or sa solar. Okay. So expect na natin yan na mabawasan yung kanyang battery, or tingnan lang natin kung anong mangyayari kung kukuha siya ng energy from solar. Okay. Tingnan natin kung naramdaman sa solar. Nag-on na yung ating inverter. So wala pa rin. Subukan natin i-on yung ating load. So yan guys, meaning galing sa battery yung load at hindi niya hinuhugot from solar. Ayun naka-zero pa rin. So kung yung typical na mga inverter na may SSC na MPPT, mostly pag fully charged yung battery, kukuha siya ng energy from solar. Hanggang kaya pa ng solar natin i-provide yung energy at malakas yung araw, sa solar siya kukuha, hindi sa battery. So yan, estimated runtime 13 hours. Pero hindi nararamdaman ng solar natin. Wala. 52 volt yung ating solar. Okay. So malamang siguro dito sakalang kakarga sa solar or sakalang mararamdaman ng solar kung bawas na yung laman ng battery. Sayang, kung meron siyang setup sana na naka-solar priority, yung energy na napoprovide ng solar mo hindi nasasayang. Kasi sa time na yan ay nagko-consume ka muna sa battery, pero yung napoprovide ng solar mo ay hindi siya nagagamit. Sayang. Sayang yung oras na maganda yung peak time. Sayang Mabigat na yung load natin.
Electric fan sana yung gagamitin ko para kahit paano mababa. Nasa 67 watts, pero yung solar natin almost nasa 200 to 300 watts sana yan eh. Pero wala oh, hindi niya nararamdaman. Ngayon kung ipa-plug natin sa grid yan, mas lalo na naman sayang kasi walang mapupunta dun sa ano, walang makukuha sa solar, galing lahat sa grid, at eventually yung grid pa magcha-charge sa battery mo kung sakasakali. Subukan natin. Saksak natin sa input. Ayun. Ayun. So, saan lahat nang galing yung load? Napunta lahat sa grid. Ayan. Okay. So, meron siyang specific na value para mag-charge sa kanyang battery. Ayan o, wala sa solar. Wala. Sayang yun na po-provide ng solar at lahat ng load mo galing sa grid. Ayan. Sana mayroon siyang setting na priority dito sa solar. At kung hindi kaya i-provide ng solar, saka lang kukuha sa grid. Ngayon kung brown out, ang last priority natin, first priority, second priority, third priority natin yung battery. So, ang nangyari dyan ay galing sa priority yung grid, second priority yung solar. Last priority natin yung solar ay yung battery, second priority, at last priority natin yung solar. Paano kung wala nang laman yung battery mo, mahina na rin yung solar, wala na, dead time na kumbaga. So maganda sana dito gawin nila guys ay hindi naman na natin hahagatin yung grid assist, kundi yung ganito guys oh. Kung kaya i-provide ng solar yung load, kagaya nyan, nasa sabihin na natin nasa 300 watts yung solar natin, tapos ang load lang naman ay 67 watts. So dito sana yung galing sa solar, i-convert niya into AC, ikakat pa lang niya yung AC sana dito sa grid. So kung hindi kaya i-provide nung solar natin yung load, sa kanya i-transfer into grid. Yung mga ibang device kaya nga nilang gawing ganun eh. Kahit hindi na grid assist, okay lang sana. At least kahit pa paano, nabawasan yung consumption natin sa grid. Kaya ka tayo bumili ng ganyan eh. Diba? Yan oh, wala oh. So try na natin tanggalin dito sa kanyang grid kung same pa rin yung problema after kung in-update lahat-lahat. Ayan, okay naman. Pero may time talagang namamatay siya. Balik natin. Subukan natin ulit mamaya. Okay, so subukan ulit natin bunutin yung grid. Ayun oh. Patay. Patay. Tapos ko lang in-update yan. So hindi na rin nag-connect yung ating ano oh. Na-disconnect na siya. Diba? Wala na. So, subukan natin i-plug in ito kung kaya niya buhayin. Sa malamang dito yung BMS talagang nagka-cut off. Yan, nabuhay ulit. Nakaka-nervyos na kung bumili kayo ng ganito. Nasa 53,000 tapos ganyan. Mapapamura ka sa presyo. Wow.